Mabuhay mga kaibigan, kayo ay nanonood ng Ang Katotohanan sa Likod ng Balita at ako ang inyong gabay sa paglalakbay sa masalimot na mundo ng politika, intriga at mahabang dila. Ngayon, pag-usapan natin ang isang balitang nagpagulat sa buong Maynila. Natalo ni Joey Uy si Benny Abante sa pagkakongresista ng ika-6 na distrito. Pero bakit? Ano ang nangyari? At ano nga bang sikreto sa likod ng sinasabing mahabang dila ni Kong Benny? Nako, talaga? Nako. Mga kaibigan, hindi ito basta balita. Ito ay isang kwento ng ambisyon, diskarte at mga salitang maaring magpabago ng kapalaran. Kaya samahan niyo ako sa loob ng ilang mga minuto na puno ng pagsusuri, kwento at kaunting tawa. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Bago natin simulan, mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang aming pagsusuri, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-comment sa baba. At kung gusto niyo suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks sa YouTube. Ang bawat piso ay may malaking tulong para may pagpatuloy natin ang mga ganitong kwento. Salamat! Noong May 2025, nagulat ang lahat nang iproklamang panalo sa Councilor Joey Uy bilang bagong kongresista ng Manila 6th District. Tinalo ang veteranong si Representative Benny Abante Jr. Pero bago natin tanungin alamin muna natin ang konteksto. Ang Manila 6th District, ang puso ng Tondo, Binondo at Quiapo ay kilala sa makulay na politika. Si Benny Abante, no, ay isang veteranong mambabatas, ay parang institusyon na rito. Siya ang tipo ng politikong may mikropono sa kamay at talumpati sa puso. Noong Enero 2025, ipinagmalaki pa niya sa isang survey na 73% ang suporta niya laban sa 25% ng uy. Naku mo. Sabi niya, kailangan ng lucky punch para matalo ko. Welcome, Benny. Mukhang naka-uppercut si Joey Uy. Talo si Abante. Sorry po ah. Bakit natalo si Abante? Una, tingnan natin ang suporta. Si Joey Uy ay hindi basta konselor, ha? Siya ang manok ni na Vice President Sara Duterte at dating Manila Mayor, Isko Moreno. Isipin mo, isang kandidato may backing ng dalawang political heavyweights. Si VP Sara na kilala sa kanyang tapang ay nagmalaki pa sa isang rally na si Uy ang tunay na leader para sa distrito. Si Isko naman, na dating minahal ng masa sa Maynila, ay nagbigay ng kanyang magic touch. Pangalawa, ang timing, ha? Si Abante ay kilala sa kanyang vocal na paninindigan, lalo na sa Quadcom hearings, nakaupo, kung saan siya nanguna sa mga investigasyon. Pero ang kanyang pagiging maingay ay maaring naging espada sa dalawang talim, no? Habang ang iba ay humanga sa kanyang tapang, ang iba naman ay naini sa kanyang agresibong estilo. Mga kaibigan, parang si Abante ang tipo ng tito sa reunion na masyadong maraming kwento. Nakakaaliw pero pag sobra, gusto mo nang umuwi. Isang araw sa campaign trail, si Abante ay nasa Tondo. Nangangampanya. Sabi niya sa mga tao, kung hindi ninyo ako iboboto, sino magtatanggol sa inyo sa kongreso? Nek-nek mo. Pero sa kabilang dulo ng distrito, si Joey Uy ay tahimik na nagbibigay ng tulong. Mga grocery packs, medical missions, at scholarship programs. Habang si Abante ay busy sa mikropono, si Uy ay busy sa masa. At mga kaibigan, sa politika, minsan ang tahimik na gumagawa ang siyang nananalo. Ngayon, pag-usapan natin ang mahabang dila, no, ni Benny Abante. Sa Tagalog, kapag sinabing mahabang dila, ang ibig sabihin nito ay isang taong masyadong madaldal. Minsan hanggang sa punto ng pagiging mapanira o mapang-akusa. Pero sa kaso ni Abante, ang kanyang mahabang dila ay parehong lakas at kahinaan. Si Abante ay kilala sa kanyang matalas na pananalita. Halimbawa, noong Pebrero 2025, hinamon niya si vlogger Elizabeth Joey Cruz na dumalo sa isang investigasyon matapos siyang akusahan na nagproprotekta sa mga drug personalities. Ang sabi niya, kung totoong sinasabi mo, harapin mo ko. Matapang, di ba? Pero ang ganitong estilo ay may peligro. Sa kultura natin, ang sobrang tapang minsan ay nagmumukhang arogante. At sa politika, ang imahe ay mahalaga. Mga kaibigan, ang mahabang dila ni Abante ay parang wifi signal. Malakas kapag malapit
ka, pero kapag lumayo ka, nawawala ang koneksyon. Ang mahabang dila ni Abante ay maaaring tumutukoy rin sa kanyang mga kontrobersyal na pahayag. Halimbawa, ang kanyang mga talumpati laban kay VP Sara Duterte ay nagdulot ng polarisasyon, habang ang kanyang mga taga-suporta ay humanga sa kanyang prinsipyo. Ang mga taga-suporta ni Duterte na malakas sa 60th District ay nagalit, at si Joey Uy bilang kandidato ni Sara ay nakinabang sa galit na yon. Sa ating kultura, ang mahabang dila ay madalas na iniuugnay sa chismis o paninira. Pero sa kaso ni Abante, ito ay tungkol sa kanyang tapang na magsalita ng katotohanan o kung minsan ang kanyang bersyon ng katotohanan. Ang tanong, hanggang saan kaya nakatulong ang kanyang dila at kailan ito naging hadlang? Kung si Abante ang boses ng distrito, si Joey Uy naman ang kamay na nagbibigay. Pero sino nga ba si Joey Uy? Siya isang consular na kilala sa kanyang grassroots approach. Hindi siya madalas sa TV o radyo, pero sa mga barangay siya ang laging nandyan. Nagtatayo ng basketball courts, nagbibigay ng ayuda at nakikinig sa mga hinaing ng masa. Isang gabi sa Quiapo, may isang matandang babae ang lumapit kay Uy sa isang medical mission. Sabi niya, Joey, ikaw na lang ang tumulong sa amin ng walang kapalit. Ang sagot ni Uy, Lola, para sa inyo ito. Simple pero tumatak. At mga kaibigan, sa politika, ang mga simpleng kilos na ganyan ang nagpapanalo. Ang tagumpay ni Uy ay hindi aksidente. Una, ang kanyang koleksyon kina Sara Duterte at Isko Moreno ay nagbigay sa kanya ng malaking plataforma. Pangalawa, ang kanyang tahimik na diskarte ay naging kaibahan sa maingay na kampanya ni Abante. Habang si Abante ay nangangaral, si Uy ay nagtatrabaho. At pangatlo, ang pagbabago sa mood ng botante. Pagkatapos ng mga kontrobersiya ni Abante, maraming botante ang naghanap ng bagong mukha, someone na hindi masyadong polarizing. Parang sa teleserye ito mga kaibigan. Si Abante ang kontrabida na may mahabang monolog, habang si Uy ang bida na tahimik pero laging may sorpresa. Ang laban ng Uy, Abante ay hindi lang tungkol sa dalawang kandidato. Ito ay salamin ng ating politikal at kultura, ano ang mga aral. Una, ang kapangyarihan ng imahe. Si Abante sa kabila ng kanyang karanasan ay naging masyadong kontrobersiya para sa ilang botante. Ang kanyang mahabang dila ay naging simbolo ng kanyang tapang, pero rin ng kanyang kahinaan. Pangalawa, ang halaga ng koneksyon. Si Uy ay nanalo hindi lang dahil sa kanyang trabaho, kundi dahil malalakas na alyado. At pangatlo, ang botante ay nagbabago. Sa panahon ng social media, ang mga botante ay mas kritikal, mas observant at mas naghihintay ng aksyon kaysa sa salita. Ang talo ni Abante ay nagpapakita rin ng mas malalim na issue sa ating demokrasya. Kapag ang isang politiko tulad ni Abante na may prinsipyo at tapang ay natatalo dahil sa imahe o alyansa, excuse me po, anong sinasabi nito tungkol sa ating sistema? Sinasabi ba nito na mas mahalaga ang popularidad kaysa sa substansya? O baka naman, ang mga botante ay pagod na sa mga paulit-ulit na talumpati at gusto ng tunay na pagbabago. Mga kaibigan, parang sa palengke lang yan. Kahit gaano kaganda ang mangga, kung masyado kang magmamalaki, bibili ng customer sa kabilang tindahan. Mga kaibigan, ang kwento ni Joey Uy at Benny Abante ay hindi lang tungkol sa eleksyon. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng salita, ng aksyon at ng pagbabago. Si Abante, ang kanyang mahabang dila ay nag-iwan ng marka sa politika ng Maynila. Pero si Uy, sa kanyang tahimik na paraan, ay nagpatunay na minsan ang mas konting salita ang siyang mas malakas. Ano ang iyong opinyon? Natuto ba tayo mula sa labanang ito? At ano ang hinintay natin sa bagong liderato ni Joey Uy? I-comment nyo yan sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming ganitong pagsusuri. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-like, i-share at i-subscribe ang channel natin. At mga kaibigan, kung gusto nyo suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks sa YouTube. Ang bawat kontribusyon ay tumutulong sa amin na magdala ng mas maraming kwento tulad dito. Salamat sa inyong oras at salamat sa inyong ilang mga minuto at hanggang sa susunod na balita, paalam.